So yun na nga, no, update ko tayo dito sa bahay ni Tatay Digong, Biyernes Santo or Holy Friday, Lenten special or Lenten week rather, or Lenten season. So dito tayo ngayon dito tayo ngayon, no, nag-update, no, sa bahay ni Tatay Digong, like ano nga ba hitsura ng mga ng lugar, anong sitwasyon, no, dito ngayon sa labas ang bahay ni Tatay Digong dito sa may Dunya Luisa subdivision. So far may mga tao dito, mga lawyer natin, mga volunteer lawyer, mga ano natin, mga kapwa vlogger, no, mga live streamer, si Minay. So yan, tulog din sila dito, mga tao. So ano to, walang hanggang ano, no, pagbabantay dito, vigil sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So Biyernes Santo ngayon, habang ang karamihan sa mga taga Davao ay busy sa pagbabakasyon, nag-out of town outing, no? So habang iba ay nasa ibang probinsya namamahinga, no, nagbabakasyon. So dito ang iba naman mga taga Davao ay dito pa rin sa labas ng bahay ni Tatay Digong, dito mag spend, no, ng kanilang Biyernes Santo, Holy Week. So tuloy pa rin dito ang mga tao na nagvi-vigil. Maisog. So ilang, no, may mga tao dito sa labas. Ano pa lang yun, na Biyernes, tama, Biyernes Santo. So may mga tao sa labas, marami din na nadaanan natin doon sa may entrance and exit area. So talagang binabantayan ditong bahay ni Tatay Digong ngayon, kasi maaring may mga papasok dito ng mga espiya. So pwedeng magbibigay ng balita, no, pwede nang pumasok kasi wala live. Ako nga pala, ito si Mina, si Mina Music. Andiyan naman yung kanyang channel, lagi ko namang ni-share. Sinishare ko naman yung kanyang mga live streaming sa aking YouTube channel. So pwede siyang panoorin, kasi yan dito, ayun, isa yan sa pinaka-consistent talaga na napupuntahan dito, no, lagi-lagi. Hindi siya nagmimintis. Kasi pansin ko siya lagi andito siya. So ako nagmimintis ako ng ilang araw dito, like 2-3 araw wala dito, napunta dito. So yan sila laging nagla-live. So ano po yung purpose, ng kahalagahan ng live streaming nila dito? Siyempre matutulungan na magbigay ng information. Ibig sabihin, just in case ba na aatake or lulusob sila Diwata dito at ang kanyang grupo, so at least man lang ay andyan sila na nag-live streaming. So alam natin, no, anong ganap dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So ang galing na, nakatawa, walang bayad, just for free na serbisyo, no, malasakit ito mga Dabawin nyo sa mga Duterte family. So yan lang, no, binabantay natin nga ang bahay ni Tatay Digong dito para hindi mapasok ni Diwata, kasi pag once si Diwata ay papasok din dito para mag-serve ng search warrant sa mga bahay ng mga Duterte, hindi naman talaga pwedeng aalis yan ng walang dalang ebidensya, di ba? So syempre kailangan lang mag-fabricate, kailangan lang gagawa ng mga false or parang plantation, no, of evidences na maaari ikakaso nila sa mga Duterte. So nang sa ganun ma-disqualify, no, itong mga pamilyang Duterte. So ma-disqualify si Mayor Basti sa kanyang candidacy for vice mayor ng Davao City. Same with Tatay Digong as mayor ng Davao City. Madi-disqualify din si Kong Pulong Duterte sa first district representative, no, kung maplantiran ang kanilang mga bahay nila General Diwata. So kung maplantiran ang bahay nila, wala tayong pag-asa na manalo ang mga Duterte, kasi disqualify nga sila. Yun naman kasi pinaka purpose, di ba? Kita nyo, ang daming mga mayor ngayon na mga hindi katropa ng alyansa. So vocal sila sa kailang pagsuporta sa mga Duterte. Ayun, no, sinuspindi, tinanggal sa posisyon, ang iba kinasuhan, at tapos yung iba naman ngayon ay dinisqualify. For example, na nandyan si Richard Gomez, no, na napaka-vocal, napaka-open, napaka-vocal ng kanyang support sa war on drugs ni Tatay Digong. So sa lahat ng policy na yan ni Tatay Digong, no, so vocal and publicly sinasabi niya talaga na aprobado niya. So
support niya ang advocacy ng ating dating Presidente Duterte. So yun, di ba? Kinasuhan siya ngayon. I mean, parang kinasuhan na ba siya? Finailan na ba siya ng disqualification case? I don't know. Basta yan yung issue. Lately lang, like mga nakaraang linggo. Tapos ito pa si Kerwin Espinosa, yung umamin talaga na drug lord ng Albiralite. Di ba? So nagpa-ambush siya kunyari, stage ambush para ipalabas niya na pinapatay siya niya, pina-assassinate siya ni Richard Gomez. Galing. Baliw na lang talaga maniniwala sa kanila. Siyempre kukunin din na opportunity ng ng mga bangag supporter, mga trolls, tsaka mga dilawan, mga pinklawan, basta laban sa mga Duterte, basta ikakapahamak ng mga Duterte, kahit pakasamaan, kahit pa labag sa batas, yan sinusuportahan nila, yan ikinatutuwa nila. Kagaya na lang ng pagkahuli ni Tatay Digong, hindi pala hinuli, pagkakidnap ni Tatay Digong sa Villamor Herbis, kinatutuwa yun ng maraming mga pinklawan. Pero sige lang, there's time of reckoning. Gano'n naman talaga ang laban, lalo sa politics. Basta ang mahalaga dito, ang suporta ng mga Davaoenyo, ng mga Pilipino, ng mga Duterte, the hard supporters sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong, ay very unwavering, walang hanggan, napaka-solid, unconditional, walang bayad, just for free. So yun po yung natin dito, update. So ang lugar ay meron pa rin tao nagbabantay, may mga nakamasid pa rin dito, so non-stop, And so ito si si Mina, si Nina. So lagi yan dito nagla-live streaming. So pwede nyo panoorin, i-subscribe ang kanyang channel o ano man, basta search lang update sa labas ng bahay na Tatay Digong. Lalabas yan sila dito, marami sila live streamer, pero ito siya sa pinaka-consistent So ako lang naman ang ginagawa ko rito, talagang padaan-daan lang, pasaglit-saglit, tapos kuha ng ng update, tapos yun uwi din kaagad. So ito sila, yan, lagi ang andito nag-update, live streaming. So just in case na pupunta rin sa Diwata, so alam natin na may commotion, may ganap na dito. So lulusob na kaagad, dala ang cellphone, mga fully charged na cellphone, tsaka mga power bank. At videohan natin ang mga kapulisan na mag-search sa bahay ni Tatay Digong. Di ba? So magdadalawang isip sila or mahihirapan na gawin yung mga kabulastugan nila, di ba? Kung meron silang balak na i-planting, so at least dito pala pagdaan pa rin ng mga kapulisan, aalamin na, natin, titingnan natin yung mga katawan nila, yung mga bulsa, baka meron silang mga bit-bit ng mga nuclear weapon of mass destruction. Di ba? Tapos yung ipaplanting sa bahay Tatay Digong, napalaking kaso nun, automatic disqualify si Tatay Digong sa pagka-mayor. Panalong sure win si Carlo Nograles, di ba? Kasi aminin natin, si Carlo Nograles may boto talaga makukuha yan sa Davao. May mga anti-Duterte dito, siguro mga 2%, di ba? So out of 1 million voters dito sa Davao City, so at least makuha ng ilan bang 2% sa 1 million? So 20,000, di ba? So meron siyang 20,000 votes over 1 million. So sila siguro, ang update dito, basta may nagbabantay pa rin dito, marami. Sa labas meron din.